Wala nang damo sa farm. Oo, ito ang palaging problema sa farm kapag summer. At for sure, maraming may problema nito. Pero, paano ko inalagaan ng mga baka ko tuwing summer? Dahil tayo ang kanilang tagapangalaga, kailangan tayo din ang gagawa ng paraan. Tara! Okay, so ito yung kalagayan ng ating mga baka ngayon at ng Todo Farm. So, nung nakaraan, nagsimula na tayo mag-prepare para naman kapag tuloy na nawala yung damo dito sa farm. So ngayon, medyo alanganin na talaga. Itutuloy natin ngayon yung ating training paddock. Tatapusin natin kasi may kawayan na tayo. And then, ipapasok na natin yung ating mga baka doon. Doon na muna sila hanggang tumubo ulit ang ating mga damo. So, ito na yung ating mga kawayan. Atin na itong dalhin doon sa ating training paddock. Napakahangin ngayong araw. Kailangan mag-ingat sa pumapatak na mga nyog. Marami-rami pa to at mabigat for sure kasi mga sariwa. Napakabigat ng kawayan, lalo na pag sariwa. Ipinwesto na namin lahat ng kawayan. Kaso, may lumabas na problema. So ito ang problema natin ngayon. May mga kawayan tayo pero hindi lahat kasya side na to. Katulad nito, may tatlo na tayo dito ipinwesto pero isa lang yung abot mula dulo hanggang sa dulo. So kailangan nating sukatin at mag-shuffle ng mga kawayan. So itong side na to, I think mas maigsi siya. Kaya tingnan natin kung magkakasya yung dalawang maigsi. Paglipat ko ng isang kawayan ito sa kabilang side, kapos din. Kaya naghanap na lang ako ng kawayan na aabot at ipinwesto ang mga ito. Itong side na to, wala naman tayong problema dito kasi magpuputol tayo dito. Kasi meron tayong gate doon. So lahat ng kawayan natin dyan kasya. Okay, nakompleto na namin lahat ng kawayan natin. So, hindi natin kailangan magdugsong. So ngayon naman, marami kasing nakakalat na mga kawayan doon sa galing sa luma natin mga kawayan. So ilalabas natin siya sa paddock kasi mamaya pag nakapagtali na tayo ng mga kawayan natin, tayo mahirapang maglabas pag nasa loob sila at puro harang na tayo. Okay, unahin natin itong side na to. Nagsimulang magtali ng mga kawayan. Grabe. Kaunti siyang gawain pero yung pagpwesto pa lang namin kanina ng kawayan, dagis na ang bibigat kasi mga sariwa. So hindi ko kagad napansin, itong pambaba natin, nasa labas siya. Di ba dapat nasa loob? Kagaya nito, kasi para pagtulak ng baka, may additional resistance ito. So, let it be. Okay na yon. Yung dalawang sunod na lang ang ating ilalagay sa loob. So yung baba kasi natin, nandun yung puno at nandun yung dulo. Eh yung pagkakamada namin ng kawayan, puno, kaya babaligtarin natin isa. Yung mga dulo natin na sobra, pinuputulan din natin to. Kasi pag may pasarang-harang ng mga kawayan, tayo na mahirapan doon kasi additional lakad siya para lumipos.
Nung pangalawa na ang itinali namin, muntik na namang mamali. Buti, napagtanto kagad namin. Ay, nasa labas na naman. Buti dulo-dulo pa lang. Tatama na namin. Eh di kinalas at tinama namin. Okay, tapos na yung side na to. 2 side down. Ito naman. At para dyan, time lapse tayo. Ang sunod na side naman. Binisik na namin yan kasi pinagtulungan na namin. Okay, tapos na rin yung side na to. Medyo pantay lang yung spacing natin pero sa taas! Ha? So itong side na to na. Puputulin lang natin tong isang to na balikong baliga. Ganon din sa side ng gate. Alright, tapos na ang ating huling side. Ang gagawin natin is yung gate na. Yung gate na yung lalagay natin. So gagawin namin, ito, medyo malayo kasi to na pagtanto namin. Magtatali kami dito para dito yung suot nung kawayan na pinaka-gate natin. Ayan yung mabigat. Ikaw! Ikaw! Okay, so tinatapos lang ni Jayman yung ating huling lalagyan ng ating gate. So, sukatin ko na yung ating pangsara. 3 kawayan lang naman ito na dapat lagpasan. At ipinwesta ito. Ayos, nice. Kung naman ito yung natalog pa ni Jana, gawin ko na lang. Okay, ready na yung ating Jana proof na training paddock. So, ipapasok na natin yung ating mga baka dito. Pero bago yan, syempre, merienda. Okay, ang merienda natin ngayon, malamig na juice, monay, at saka chami. Luto daw to ni Kuya Joben. Yan. Okay, tapos na merienda. Dalhin natin doon ang ating mga gamit. Yung mga poste, electric rope, syempre ang ating energizer. Okay, set up natin dito yung electric fence natin. So ang plano, 2 wire yung ating ilalagay, isang mataas, isang mababa. Kasi magsiserve din itong training kay Gio para masanay na siya sa electric fence. Tinusok ng mga PVC post. Palibot. So tinatapos lang ni John Paul yung pag-alambre dito sa pangalawang layer ng ating lalagyan ng electric fence, which is for Gio. Pero lalagyan na natin ng wire itong taas.
Ito yung para kay Gio naman. Mababa. Kasi hindi pa siya abot nung height na to. Kaya kahit nakapadak si na Chiki, Elise at Jana, dire-diretso lang siya. Malayo na rin. So okay na yung setup natin. Abot na nito si Gio. Kunin na natin silang 4. Bali dito mangyayari, nakapaltak silang 3 dyan. Tigisa sila ng side. Tapos si Gio, pauli-uli lang sa loob. Let's go! Tigi-isa kami. Akin si Chiki, kay Jayman si Elise, at kay Jan Paul naman si Jana. Naipasok ko naman na mapayapa si Chiki at Gio. Ganon din si Elise. At thankfully, walang drama si Jana ngayon. Mapayapa ding naipasok. Okay na, dito na lahat ng ating baka. Buti naman, walang masamang nangyari. Sasara na natin itong ating gate. Siyempre yung ating munang electric rope. Ayan, itong ating kawayan. Pag naman si Jana ay nakatalong pa din eh. Okay, think we're safe. And then yun lang natin ang ating electric fence. So first time ma-experience ni Gio. Pero obserbahan pa rin natin si Gio if siya ba ay makakalabas o magiging danger sa kanya ang electric fence. Mag-adjust na lang tayo. So on, and then siyempre yung ating tester. At binigyan sila ng dayami. So may kanya-kanya silang side kasi nagro-royal rumble sila lagi. And with this, naka-trainee paddock sila. Hindi na makakalimang i-respect yung ating electric fence, lalo na kapag na-rotate na ulit sila sa ating farm pag may damo na tayo. So ito ang purpose nito. Okay, so yan ang ating project sa ating mga baka ngayon. Sana maging okay sila hanggang magkadamo ulit dito sa farm. At sana hindi tayo maubusan ng supply na pinapakain sa kanila. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace!